January 19, alas 4 ng hapon dito. It's 16:05 military time. Kanina, isang araw pa ako gustong gawa tayo ng video dito kasi alam nyo naman pagka nandito ako para makapag-share ng mga topic, mga nangyayari. Ako po, naantok naman ako. Marami kasi akong ginagawa. Sa isip ko na yung mga topic nawawala eh. Hindi kasi ako nakapokus, nawawala agad. Okay, dito sa bukid, dami, ewan ko, nagkakagulo lagi sila nagkakagulo lagi sila. Ewan ko ba kung bakit pagka palayo palapit yung inauguration ni Trump, talagang natataranta itong mga gago ito. Ewan ko ba. So, dami nila dito sa bukid. Dami si Raulo na tangin ng baka to, nakikisabay naman. Okay. Ano nga ba topic natin? Ingay ng baka. Busit, nakikisabay eh. So pang ano na natin dito, pang kailan ba tayo dito? Friday ba? Friday. So pang 3 days na natin dito sa bukid. Sunday ngayon. Biyernes ng hapon, umalis ako dun sa bahay. Ingay ng baka. Ingay ng baka eh. Kita nyo? So dito tayo nagpapalamig kasi sabi ko nga sa inyo maraming katarantaduhan itong mga putang inang to. Tulad dun sa ayun, ano nga ba yun? Brigada. Sa mga FM station, Brigada FM, True FM 105.9. Tapos saan pa ba? Dami. Talagang nananarantadong maigi ba? May ginagawa sila sa mga FM. Ewan ko kung ano yung mga modus nila na gagawin. So ano nga ba yung topic natin? So balita tayo katulad nito. Malapit ng 2 days to go, inauguration ni Trump. So may naisip akong topic yung mga rally ng mga iglesia eh. Kasi alam niyo naman, di ba yung tungkol kay Duterte, kay Sara, rally sila para makaiwas dun sa impeachment na mangyayari. So connected to dun sa inauguration ni Trump. Itong mga ginagawa nila. So bakit naging connected? Kasi nga sino ba ang may hawak kay Sara? Kay Duterte? Di ba mga taga-China may hawak kay Duterte? Kaya ayaw nilang impeach ng mga iglesia. Ang dami kasing pera na makukuha doon. Naku, trillion yun, di ba?
Iwas daw para daw ano, tawag nito yung para daw sa kapayapaan. So, para sa kapayapaan, para iwas yung halungkat, halungkat pera, 'di ba? Ganun yung bakit naging connected to sa Amerika sa inauguration. Ito na nga, nagbalita ng Amerika na nagpo-provoke ng war ang China sa Amerika. Hindi ko alam kung totoo. Kasi, sa ano yun eh, na napanood ko sa video sa X, sa old Twitter, sa rename brand ng Twitter X. So, doon na pumapasok na yung taga China na parang hindi maganda kasi nga dito sa Taiwan at Philippines na nangyayari. So, parang dito kasi sa Pilipinas, parang dalawa kasi may hawak dito, hindi mga taga China, Amerika. So, unang nagbigay sa atin ng republika sa bansa, sa Pilipinas is mga Amerikano. Sila nagbigay sa atin ng mga republika. So, ever since magkakampi ang Amerika at Pilipinas. So, bigla itong bumaligtad, itong Pilipinas. Ito na yung panahon yata nila Duterte. Ewan ko kung si Duterte lang ba yung panahon na yun. So, ang nangyari, paano ba? Trilyon pera ang napuntas, na pondo sa gobyerno. Ewan ko saan napunta. Balita lang. Nakikichismoso lang ako, nakikimarites lang ako. So, tapos nagparally ang iglesia. Nagparally para iwas nga naman. Kapayapaan daw, kapayapaan. So, pag na-impeach si Sara, sigurado yun, maraming halukay ubi doon. Maraming dawit dito. Hindi ko alam kung Cavite, kung siyempre mga tinulungan ni Duterte, mga taga Cavite rin eh. Maraming mahalungkat. So pagkaupo ni Trump, siyempre, kokontak yon sa Pilipinas. Siyempre yung, ang tawag nito, yung pakisamahan ng Pilipinas, ano ba tawag nito? Allied Forces ng Pilipinas tsaka Amerika. So, magiging kaaway ng Amerika ang Pilipinas pagka nagprovoke ng China sa Amerika. 'Di ba? Tsaka napakalaki ng mangyayari nitong 2025. At sigurado sa hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga iglesia sa ibang bansa. Talagang awit. So doon pa lang sa opening hindi pa nga nag-inauguration yung mga fireworks. Ewan ko, AI yata yun Parang AI lang eh. Ewan ko, parang it's about God. Tungkol sa Diyos. Ang pagpasok ng 2025. So, lahat halos ng mga allied forces ni Trump, so mga allied nila dun sa Amerika is about God. Tungkol sa Diyos.
So maraming aawit sigurado. So yung mga tawag nito, yung mga relihiyon na galing sa Amerika, mga Jesus Latter, ewan ko taga sa Amerika yan. Oh, good naman kasi mga followers ni Jesus yun eh. So yung mga ano lang, yung mga kaaway, mga nagpapatupad ng katarantaduhan. So gaanong kalaki yun? Alam niyo ba anong klaseng, kasi sabi nga pagka nagsalita ako ng ang katotohanan, yun yung kapangyarihan. Marami magsasabi na nakakatawa. Kasi nga parang lola basyang ang dating eh. Utang na, parang namang fairy tale yung kwentong pambata yung sinasabi natin dito. Kaya chat muna tayo. Konti lang tapos upload na tayo. Parang mahalaga lang maka-video lang tayo. So, utang ng baka to kanina pa. So, bakit ang katotohanan siyang kapangyarihan? So, i-search nyo sa Bible, paano naging kapangyarihan yung katotohanan. Kasi sa buong mundo, napakaraming relihiyon na pinapriority ng mga government. At tulad na lang sa mga Asian country, na mga Muslim. So, ang main government nila is mga religion. Mga relihiyon ng mga main government nila. So, dito yung mga batas ng Sharia. Kaya nga dun sa Amerika, pinatatanggal ni Trump yata yung Sharia law. Sharia books ba o Sharia law na tinatawag. Wala akong alam dun eh. So yun yung sinasabi ko sa inyo na pag yun mga tinuro ko sa inyo ipinatupad na sa ibang bansa, madami yung sasakupin. Hindi yung kwentong lola basyang, hindi yung kwentong pambata, kundi kwentong kapangyarihan sa mga bawat lugar. So kung nakikita nyo yung mga siraulong iglesia dito, kung paano magsigasigaan dito sa Cavite, tignan na lang natin pagka yung katotohanan na sinabi ko sa kanila sa Amerika, pagka pinatupad yun, hindi ko alam kung saan tatakbo yung mga iglesia niya. Sigurado wala akong marami nako, sabi ko sa inyo. At tulad ni Meloni na yung emperor ng emperor ng Italia. Siya yung emperor ba tawag doon? Parang presidente, emperor ng Italia. So sabi nga ni Meloni na si Elon ay hindi banta sa mga democracy, sa democracy na sinasabi. So parang alam nyo sa akin kasi parang yung
nagbabalanse kung ano yung nangyayari. So biglang pumasok si Meloni doon yung pagkapanalo ni Trump, biglang pumasok sa X si Meloni. Biglang nag-contact ngayon yung Italia at saka yung Amerika. Which is ang mga taga-Italia is mga parte ng Roma. Parte ng Rome. So ang Roma is part ng mga Christian country. Saan ang Roma ang siyang pinaka superior sa lahat ng mga relihiyon. Like Catholics, di ba? Sila ang superiority halos sa buong mundo. So bakit dumikit si Meloni kay Trump at Elon? So ever since pa lang nung campaign, so hindi naman maitatago sa publiko, lalo na sa Twitter X. Kahit hindi sila maingay doon, alam ko yung tension na nangyayari doon. So kung paano ko pinursigin na manalo sila Trump at Elon, na sabi ko may ibibigay ako sa kanila. Tignan lang natin kung totoo bang kwentong pambata o kwentong lola basya yung sinasabi ko. So, ba't dumikit si Meloni kaila? So, sabi nga ni Meloni na Elon Musk is not threat to democracy. Hindi daw siya threat sa mga democracy. Parang hindi ko alam kung mga Democratic Party o kasi democracy is parang kasing pagka democracy sinasabi, parte ng mga Democratic Party. Yun yung parte ng Katoliko na parte ng mga Roma, lalo na sa Italia. Magkakadikit ba yung sinabi ko? Magaling ba tayo mag-investigador? So kung magpapatupad pagkatapos nito, yung sinasabi nila, pagka pinatupad yun, yung sinasabi ko, hindi ko alam. Wala akong hints paano mangyayari yun. So pag pinatupad yun, baka doon yun na makita yung sinasabing kapangyarihan ng katotohanan na kwento ni Lola Basya, diba? Kasi ang datingan kasi kwentong pambata yung sinasabi natin. Kaya pinagtatawanan ng mga tanga, yung mga walang alam. So hindi ko naman hinagap na ewan ko kung old friends niya, kung magka old friends na yata yung sila Meloni, Trump, kasi parte ng Diyos, usapan Diyos, lalo na sa Italia, parte ng mga Roma. Kung magkakaalaman na lang this year. So kahit yung mga taga Saudi, mga dito sa UK na nangyayari, ang dami ng Christian, yung mga umalma doon nga dahil nga daw sa pananakop ng mga Muslim doon na tineterrorize na yung UK, England yata. So paglabas ng katotohanan na to, sigurado maraming aayusin doon, maraming maliliwanagan sa katotohanan na to. Kasi hindi sila makakalaban doon, lalo na yung mga tagasunod ng Diyos. Hindi sila pwedeng makalaban. Kumbaga, they cannot against with. Hindi sila makakalaban. Kahit anong gulong ang gawin nila, hindi nila makakaya.
So unti-unti yun. Kasi kung sabi nga ng Biblia is kapayapaan, yung sasakop ng kapayapaan. Kasi ang gagawin mo lang dito is to preach the truth. Para sabihin sa kanila yung katotohanan. Kung ayaw nila ng katotohanan, gulo. Ayaw ng katotohanan, guluhin natin. Kasi walang papayag na kahit sa buong mundo na magpatupad ng kasinungalingan. Totoo hindi? Totoo ba? Marami bang may gusto na yung gobyerno natin sinungaling lahat? Huwag na tayong umasa kasi wala tayong paniniwalaan doon. Totoo hindi? Totoo ba yun? Hindi. Kasi kung sinungaling lahat ng mga taga-gobyerno natin, huwag na tayong maniwala doon. Kasi wala tayong aasahan na kredibilidad o yung pundasyon ng gobyerno kung puro kasinungaling, kung puro mga sinungaling mga politiko natin. So andito na, nagsimula na yung, alam ko mga Illuminati na ando na rin, nakasama nila Trump. So at the first place, kasi ang France, yun, hindi ko alam kung party ba ng mga Italy. Kasi o nga pala, kasi sila ang nagbigay ng Statue of Liberty sa Amerika eh. Mga taga-France. So mga parting Italy ba yun? Mga Italy. So ever since pa lang, nung unang-una pa lang, nung unang panahon pa lang, so magkadikit na yata yung dalawa, magkadikit na. Wala akong alam sa history nila eh. Basta sa akin, sa total invasion, kumbaga total destruction, total invasion, lahat total. Wala yung ititira. So ganun sumasakop, kaya nga sabi ni Jesus, pagka binigay mo yun, pagka pinaliwanag mo yun sa buong bansa, sa bawat bansa, darating ang wakas. Mawawakasan ng lahat. So, nakita niyo yung pagkakadugtong-dugtong kung paano yung mga iglesia nagrally. Kasi baka nga naman, kasi once na umupo si Trump, miyaw na sila doon. Kasi mga parting Democratic, mga China, baka makalaban na nila. So, di palalayasan sila sa Amerika. 1,000, ilan ba ang tinayo sa state? 1,000 ba? Baka walang matira sa 1,000 nila. Ilang sasabihin ko sa kanila. Ewan ko ha, sa akin lang, tansyahan lang. Nandun ko kung maniniwala kayo, hindi. Binabalansi ko lang kung ano yung mangyayari. Kasi kaming mga nagbabasa ng Biblia, meron kaming powers na makita kung ano yung mangyayari sa unahan. Meron kaming powers, wala kayo nun. Meron kaming haka-haka kung ano yung mangyayari sa unahan. Kasulat yun. Umaka ka hindi base sa hinula ng utak mo. Umaka ka kung ano yung sinabi ng Biblia. Diba? Umula ka kung ano yung sinabi ng Biblia. Ano yung sinasabi ng Espiritu ng Biblia sa'yo. Hindi yung sarili mong opinion. So sa akin, ganun ang mangyayari. Bakit? Kalaban ng ano yun. Kalaban ng mga katotohanan yun. Hindi sila makakabalik. Tawag ito. They cannot against with. Hindi sila pwedeng makalaban. No match yun. Kasi sasabihin ko parang kung gaano sila kalaki, katingot lang sila, baka maliit pa sila sa kulangot. Itong mga iglesia. Huwag silang magmamalaki, huwag silang magyayabang. Kasi siguraduhin ko sa kanila na wala silang babagsakan.
Yun ang tansya ko ha. Yun yung balance ko na nakikita ko. So, babay na ulit. Nakagawa na tayo ng video. Medyo antok ako naantok ako. Susunod na lang ulit.